Sa aking mga followers, batid kong hindi lingid sa inyong kaalaman na batid ko rin na mayroong iilang grupo ang naghihikayat upang magtipon-tipon para pabagsakin ang ating mahal na Pangulo sa kanyang posisyon bilang isang presidente. Sa kadahilanan, ang ipinupukol nilang kasalanan ay korupsyon. Mga minamahal kong mga followers at kaibigan, ito lang ang masasabi ko. Hindi pa man nauupo ang ating Pangulong si Bongbong Marcos o hindi pa man siya naging isang presidente, ay talamak na ang korupsyon sa DPWH. Yan ay bagay na pinatunayan mismo ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung kapanahonang siya pa ang presidente. Sa kanyang talumpati na aking napanood na ang sabi niya, sinubukan niyang sugpuin ang talamak na korupsyon sa DPWH pero hindi niya ito kinaya. Kaya, ang huling dinig ko sa kanyang talumpati, maghanap kayo ng panibagong Marcos na iuupo. Ganon din ang sinabi ni Miriam Santiago kung sakaling siya ay pumanaw at siya ay pumanaw na nga. Mga minamahal kong followers at kaibigan, bakit gusto nilang pababain ang ating Pangulo sa Malacanang? Dahil ba sa isinusulong niyang laban sa korupsyon na siya lamang ang tanging presidente ang naglakas loob upang ito ay tutukan at tutuhaning sugpuin. Subalit maraming nakapaligid sa kaniyang mga iilang kongresista at mga senador na nagkakampihan sapagkat sila ay mabubuko na sa kanilang mga katiwalian dahil sa flood control na yan. Imbis na pababain nyo sa kanyang pwesto, bakit hindi natin siya suportahan sa kanyang laban tungo sa korupsyon? Huwag kayong magtawag o huwag kayong maghikayat na muling magtipon sa lansangan ang mga tao para lang uli magkaroon ng people's power. Dahil minsan na nangyari yan sa history ng ating bansa. Pero may nangyari ba pagkatapos? Wala. Lalong lumala ang ating bansang Pilipinas sa kawalan. Nauwi sa kaharasan. Kaya, imbis na maghikayat kayo para magkagulo ang buong Pilipinas, ituon nyo ang inyong pansin na pagtulungan nating masugpo ang kaharasan sa pamamagitan ng mahinahon na pamamaraan. May batas tayo. Litisin ang dapat litisin. Ikulong ang dapat ikulong. Huwag nating pangunahan ang batas. Kung ang batas man ang nagiging dahilan ng inyong pag-aaklas o hinanakit, hindi lahat ng mambabatas ay hindi panig sa atin. May ilan lang mga politiko na talagang hindi mo kakulay na siyang pumipigil para lang mailabas ang katotohanan kung ano ang katotohanan. Huwag tayong makisali at huwag tayong padadala sa matatamis na salita ng iilan grupo para hikayatin kayo sa langsangan.
bagkus maging maingat at maging mapanuri tayo dahil hindi lahat ng nasa inyong harapan na nanggagaling sa kung saan na magsasalita ay may malinis na adhikain at pagmamahal sa ating bansa. Minsan nang napatunayan ng ating Pangulo na ginagawa niya na ang lahat ng pamamaraan upang maibangon ang bansang Pilipinas sa pagkakalugmok. Gusto niyong masugpo ang korupsyon? At yan ay pinanindigan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit kayo mag-aaklas? Dahil ba sa maraming masasagasaan? Para magkagulo at matigil ang investigasyon? At kapag nagkagulo at natigil ang investigasyon, tatahimik at muling magbabalik ang mga mandarambong ng ating buhis. Hindi mabibigyan ng hustisya dahil sa pinaplano niyong pag-aaklas. Tama ba yan? Ito ay sigaw at hinaing lamang na isang maliit na mamamayan dito sa Pilipinas. Isang taong walang lakas loob at hindi pwede kalabanin ng kahit sino sapagkat nasa mababa lamang tayo. Pero may karapatan tayo magsalita ayon sa gusto natin sapagkat isa rin tayong nagbabayad ng buhis na linulustay ng ilang mga mambabatas habang tayong nasa laylayan ng lipunan ay naghihikaos. Kaya tigilan na natin, gawin natin, suportahan natin ang adhikain ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas. Okay, maraming salamat. Sana maunawaan niyo ko at maintindihan. I love you, Philippines!